Pakiulit nga ang sinabi niyo, inang. Sa pag-aakala nagkamali lamang siya ng dinig, ay pinaulit ni Josie ang sinabi ng ina. Sabi ko, ayusin mo yung isang kwarto at ilipat mo ang ilang personal mong gamit sa kwarto ni Bunso. May bisita tayo. Dito mo natitira si Aris hanggang naririyang ka ni Enzo, sina kumaring Ana. Pero, alam mo naman may pagkaburara ang kapatid mo. Mas presentable sa bisita ang kwarto mo kesa sa kanyang kwarto. Sige na, bilis-bilisan mo at baka parating na yung kasama ng itang mo. Nais mapantastikuhan ni Josie sa kanyang mga magulang. Hindi ba nag-aala-ala ang mga ito na baka mapag-usapan siya? Probinsya ang kanilang lugar. Sinauna ang isip ng mga tao. Ngunit anumang argumento niya tungkol doon ay tinawala itong panahong pakinggan. Tumalikod na ito. Nagre-rebelde man ang kanyang kalooban ay napilitan siyang sundin ang sinasabi ng kanyang ina. Madilian siya nag-alsa balutan. Pinalitan niya ang punda ng unan at pati ang kumot ay kanya rin pinalitan. Nang dumating si Aris, kasama ang kanyang ama, ay hindi siya sumalubong. Nagkukutkot ang kanyang loob na inayos ang silid ni Teresa ang kanyang mga gamit doon. Mabuti na lamang at may study table din doon ang kanyang kapatid. Kinailangan lamang niyang ayusin ang mga libro nito upang may mapaglagyan ang kanyang mga gamit. Nababahin na pinagpaganiyang higaan ni Teresa. Hindi niya alam kung paanong naaatimpa ni Teresa na humiga roon. Ngayon parang isang taon na iyong hindi napapagpagan. Nang siya ay matapos, ay nagluluhan ang kanyang mga mata. May asthma siya at mahina ang kanyang resistensya pagdating sa alikabok. Nakadagdag pa sa kanyang inis ang lalaking nasa kabilang silid. Natitiyak niyang naroroon na ito base sa langit-ngit ng sahig. Tipikal na bahay sa probinsya ang kanilang bahay. May silong. Ang sahig ay yari sa 4x4 na anahaw. Ang mga dingding ay katawan din ng anahaw na hinati sa gitna. Ang mga siding, kombinasyon ng sawali. Sawali rin ang partisyon ng silid na bagamat double wall ay hindi pa rin masasabing soundproof sapagkat hindi umaabot sa kisame ang dibisyon. Nababagot na napahinga siya ng malalim. Mahirap ang aminin, subalit aminado siyang iritable sa mga nakalipas na araw dahil sa hindi tubirang rejection ni Aris sa kanya at hindi yun madaling tanggapin. May malaki yung epekto sa kanyang dignidad bilang isang babae. Pero kailangan niyang tanggapin iyon. Karapatan nitong umayaw dahil iyon ang nararamdaman nito. Muli siyang nagpakawala ng hininga. Pilit niyang kinunsala ang sarili sa isiping dapat pa niyang pasalamatan si Aris. Hindi nito pinagsamantalahan ang kanyang damdamin. Dinig ni Aris sa mga kaluskos sa kabilang silid. Inalapat niya ang likod sa malambot na higaan. Malambot at mas komportable ang hinihiga niya. Ngayon, kumpara kay Enzo na ang higaan niya ay isang makipot na banig at matigas na unan. Bukod sa malambot at komportable sa likod ng higaan niya, ay may nalalangha pa siyang mabangong amoy. Isang amoy na tila pamilyar sa kanya. Sa naisip, ay bigla siyang napabalikwas ng bangon. Kay Josie pa ang ginagamit niyang silid ngayon. Maingat siyang tumayo at nagsimula mag-imbestiga sa loob ng silid. Pagkakita sa mga litrato ng dalaga, nakasuot ang toga ay nakumpirma niya ang hinala. Silid nga iyon ni Josie. Ang tamis ang ngiti nito sa mga larawan. Natukso siyang pakialaman ng ilang mga bagay pa na naroon. Books, small mementos, jewelry box made of seashells, and other sort of girly stuff. Natukso siyang tingnan ang laman ng jewelry box na ang laki ay 6 inches by 12 inches. Sisilipin lamang niya kung anong klase ng alahas ang tipo ng isang simpleng probinsyanang katulad ni Josie. Napakunot noon siya. Maliban sa isang pares ang hikaw, ay wala siyang nakitang iba pang alahas doon. Nang kilatisin niya ang hikaw, ay hindi niya masasabing genuine iyon. Pero madali ring nawala ang kanyang atensyon sa hikaw. Natuon iyon sa isang papel
na nakatupi sa loob ng box. Inabot niya ang nasa ibabaw. Bagamat naiisip na niya kung ano iyon, ay napangibi pa rin siya na makumpirmang iyon ay mga love letter. Masyado makaluma. Nang kanyang tingnan ng petsa ay napailing siya. Uso na ang cellphone, pero bakit pasulat pa rin ang estilo ng kulokoy na maliligaw ni Josie? Napag-isip-isip niya na wala nga palang reception doon ng cellphone. Sinimulan niyang basahin ang sulat. Miss Josie Pulan, maaari bang makipagkilala sa pinakamagandang mutya ng BEE Department? Ako ay isang tagahanga mula sa Department of Business Management. My name is Jason Alcanes. I am 20 years old and a transferee from Manila. Sincerely yours, JZ. Napaangat ang kanyang mga kilay. Smooth operator. Dear Josie, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Salamat at pinabigyan mo ang aking imbitasyon na magmerienda sa labas. Matagal ko na rin hinintay ang pagkakataong ito na makilala ka ng personal. Hindi ako torpe. Pero ewan ko ba, pagdating sa'yo, ay nanggalahong lahat ang linyang nirehearse ko. Your eyes make me feel weak. Your smile is like sunshine. It always brightens my day. Don't stare at me when you smile though, for I am so enamored by those dark brown eyes that my heart might turn into jelly. Until then, my lovely D. Sincerely yours, JZ. Poetry had never been his style. Subalit kahit pakaramdam niya, ay nagtatayuan ang kanyang mga balahibo sa pagbabasa ng sulat. Nang may sulat, ay natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili. Nagbabasa ng isang bungkos ng love letter, na nang lumaon, ay nagbisula siya isang avid reader, na kinapapanabikan ang bawat higto. Nasubaybayan niya ang kwento na pag-iibigan nina Jason at Josie. Kahit sabihing one way lamang ang nababasa niya, klasikong kwento na Romeo at Juliet ang drama ng mga ito. Ang kaibahan lamang sa naunang tragic love story ay hindi away sa pamilya ang naging sagabal sa relasyon ng dalawa, kundi ang mama ni Jason nakakambali sa dako. Mahal kong Pinang, habang binabasa mo ito, ay sinimulan ko na ang pag-iimpake ng aking mga gamit. Buo na ang loob ko. Wala akong pakialam kung hindi ka man nila matanggap ng aking pamilya. Ikaw ang mahal ko. Gusto ni mama na pakasalan ko ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Tumanggi ako. Nagbanta siyang kung susuway ako ay tatakwal niya akong anak at aalisan naman na. Baliwala sa akin iyon. Tapos na ako ng pag-aaral at ganun ka din. Pinalaki man nila ako sa luho, ay marunong naman ako magbanat ng buto at naniniwala akong sa pagtutulungan nating dalawa ay madali nating malalampasan ang lahat ng problema. Sumama ka sa akin, magtanan tayo, nasa hustong edad na tayo. Sa sandaling makasal tayo, ay wala na rin magagawa ang sinuman sa aking pamilya, kundi ang tanggapin ka. Mamayang gabi, sa ganap na ikawalo, ay hintayin mo ako sa dalampasigan. May nakausap na akong bangkero. Dadiretso tayo sa pier at mula roon ay sasakay tayo ng barko papuntang Maynila. May matutuloy na rin tayong kaibigan ko roon. At siguro naman, bago maubos ang baon kong pera para sa ating dalawa, ay may makukuha na akong trabaho. Umaasa ako na pareho tayo ng kapasyahan. I love you. And I will never accept any other woman to bear my name except you. Nagmamahal, JZ. Pagkatapos niyang basahin iyon, ay parang nais niyang itaktak ang wala ng laman na jewelry box. What happened after that night? Hindi ba sumipot si Josie sa usapan niya at Jason? O siya ang hindi sinipot ng lalaki? Wala sa loob, ibinalik niya ang mga sulat sa box. Sinikap niyang ibalik iyon sa dating ayos. Nang sa kanyang palagay ay nagawa na niya ng tama ang lahat, ay hinanap niya ang pares ng hikaw. Nang sa kanyang buong pagkamangha ay nawawala ang isa. Shit! Nalaglag kaya sa sahig?
Bigla siyang problema. Problema ang hindi niya sana haharapin, kundi siya naging pakialamero. Bakero. Parang naisa naman niyang iuntog ang ulo. Maingat niyang ibinalik sa dating pwesto ang jewelry box. Nalulumong tinitigan niya nag-iisang piraso ng stud earring. Napakamot siya sa kanyang ulo. Sa huli, ay nagpa siya siyang itago na lamang niyon pansamantala. Hahanapin muna niya ang kapares niyon bago niya ibalik sa kahon. Sana lang ay hindi maisip ang isuot ni Josie kinabukasan. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Ayaw siyang patulugin ng guilt. Kung may malapit lamang na jewelry shop doon, ay pinuntahan na niya iyon. At kahit magbayad pa siya ng mahal, ay kanyang gagawin. Mapalitan lamang ang nawawalang hikaw. Mabigat ang ulo ni Josie na magising kinabukasan. Puyat siya. Hindi agad siya pinatulog ng mga kuliskos sa kabilang silid. Ano kaya ang labis na pinagkakaabalahan ng lalaking iyon? Hindi rin ba agad ito nakatulog? O baka natakot ito sa ideyang magkalapit lamang ang kanilang silid? Natakot na bigla niyang pasukin sa silid. Sa isiping iyon ay muling nabuhay ang kanyang inis. Iinot-inot siyang bumangon at pumunta sa komedor. Kapag ganoong may pasok siya sa eskwelahan, ang kanyang ina maagang gumigising upang maghanda ng agahan. Good morning. Nakangiti at tila preskong bati sa kanya ni Aris. Nagkakape na ito at ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay nagsisimula na maghain. O tamang-tama, narito ka na. Gigisingin na sana kita para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Wika ng kanyang ina. Inilapag nito sa mesa ang umuusok ng pritong suman. Meron ding nakahaing sinangag, pritong itlog, cherry tomatoes, at pinatuyong pusit. Umupo ka na at ipagkitimpla kita ng tsokolate. Nagbigay daan si Aris upang siya ay makaupo. Itang, tinanghali yata kayo. Nilungon niya ang kanyang ama na nakaupo sa kabisera upang itabi ang pagkailang. Sa pagsulap-sulyap ni Aris, karaniwang kapag ganoong oras, ay nasa bukid na ang kanyang ama. Paano itong inang mo? Alam mo namang hindi ako sanay matulog nang wala siya sa aking tabi. Eh napakatagal pa roon kina Enzo. Napuyat tuloy ako sa kakahintay. Minsan lamang naman kami magkita ni Kumaring Ana. Napasarap lamang ang huntahan. Noong nakarambuan pala ng anak din iyong isa niyang malugang. Nako, napakarami na pala na iyang apo. Magdadalawang dosena na. Nako, iniinggit ka lamang nun. Kasi tayo, maski isa, ay wala pa. Parang alam na niya kung saan na naman hahantong ang usapang iyon. Mabilis siyang ininom ang mainit at tsokolate na inilapag ng kanyang ina. Hindi na niya masyadong inindak. Kung napaso ang kanyang dila, sumubo lamang siya ng isang hiwa ng pritong suman. Gagayak na ako at baka mahuli pa ako sa aking klase, sabi niya. Saka mabilis na pumunta ng kanyang silid. What's the freaking big deal about having grandchildren? Yun ang nasa isip ni Aris nang sundan ang naaawang tingin si Josie. Mukhang makakaligyon ang mga magulang niya at ang mga magulang nito. Pareho na silang gustong pag-asawahin. Kung sa bagay, ay hindi niya masisisi ang mga magulang ni Josie. Mukhang mas matanda pa ang mga ito kaysa sa kanyang mga magulang. Ang problema lamang ay tila walang magagawa ang mga ito sa bagay na iyon. Dahil alangan naman, magpapuntis na lamang sa kung sino si Josie. I could be a willing sperm donor. Nasamit siya. Nalaala ka na marahil sa inyo. Wika ni Nana Etang, na agad siyang inabutan ng inumin. Salamat po. Ininom niya ang tubig sa baso. Siguro nga po, sabi na lang niya. Pagkatapos mag-agahan, ay nagpaalam si Tata Nardo na pupunta sa bukid. Si Nana Etang ay tinabi siya sa likod bahay. Mayroong yantok na duyan doon. Umupo siya roon habang hawak niya ang kamera niya. Hihintayin muna niyang makaalis ang lahat ng mga tao sa bahay bago siya bumalik sa silong para hanapin ang hikaw. Pero hindi pa siya gaano nang tatagalan na makarinig siya ng taong tumatawag sa labas ng bahay.
Narinig niya ang tinig ni Nana Etang. Pinatuloy nito ang dumating. Pinang, bilis-bilisan mo. Naririto na si Pekto.